Yung pangarap lang namin noon ay nasa harapan na namin ngayon. Ngayong araw mga mare ay bumili kami ng 3 bahay para gawing bahay paupahan namin. Kaya tara mga mare, samahan niyo kami. Ito pala mga mare yung bakanting lote na pagtatayuan namin ng 3 bahay paupahan. Naisipan kasi namin mag-extend ng negosyo na bahay paupahan mga mare. Dahil yung dormitory namin at transient house ay sa awa ng Diyos ay naging patok naman. Marami pala yung gustong mag-rent sa aming dormitory at transient house dahil mura nga lang daw. And base din sa mga reviews at feedbacks ng aming mga tenants ay napaka-convenient din ng aming dormitory at transient house. Kaya eto, bumili ulit kami ng 3 bahay na bare unit lang mga mare para idagdag din namin sa aming negosyo na bahay paupahan. By the way mga mare, nabili pala namin itong lote na ito noong September 2023 pa lang. Sa mga nagtatanong magkano nga ba yung bili namin sa 3 bahay na ito, nagkakahalagang 900,000 pesos bawat isang unit. Bare unit lang ito mga mare ha, pero pwede mo nang matirhan agad. Dahil meron ng tiles sa CR, toilet bowl, lavatory and faucet, at saka shower. Then sa lababo naman, meron na din silang tiles sa lababo, sink, at saka faucet. Lote pa nga lang ang makikita nyo dito mga mare kasi nga di pa napapatayuan ng bahay. After 5 months nung nag-down payment kami ay nasimula na din nila sa wakas itayo yung bahay. Medyo may katagalan din talaga mga mare yung inantay namin bago nila nasimulan. Kaya kung plano mong bumili ng bahay at lupa mga mare, mas mabuti yung nakatayo na agad ang bahay para hindi natutulog yung pera nyo. Pero naiintindihan naman namin kung natagalan dahil daw matagal dumating yung mga materyales at saka mas maraming nauna na nakapagbayad na. Marami din kasi silang pending na pinapagawang bahay bago kami nakapagbayad. Alam nyo mga mare, habang nag-voice over ako dito, sobrang natutuwa lang akong pagmastan itong video na ito na unti-unti nang natutupad yung mga pangarap naming mag-asawa. Paano ba naman kasi mga mare, nagsimula lang kaming dalawa sa wala noon. Nangarap lang kami tapos nagsumika. Pero ngayon, hindi namin inakala na yung mga pangarap namin ay nasa harapan na namin. Kaya mga mare, kapag ikaw ay may pangarap sa buhay or kapag ka mayroon kang gustong gawin na pakiramdam mo kahit minsan wala nang naniniwala sa'yo or minsan naman yung mga plano mo, yung mga galaw mo, minsan nagfi-fail at minsan nadadapa ka. Gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag kang susuko. Habang sila ay gumagala at nagpa-party, ikaw maging busy kang tuparin yung mga pangarap mo. Kung may mga tao sa paligid mo or kahit kapamilya mo na hindi naniniwala at nagda-down palagi sa'yo, hayaan mo lang sila at ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Kung ang reason mo naman ay ginagawa mo ngayon yung mga pangarap mo, tinutupad mo, tinatrabaho mo. Kaya okay lang yan. Tandaan mo lahat ng sacrifices, kahit gaano kaliit yung effort, kahit gaano kaliit yung progress, ang importante ay umuusad ka. Huwag kang magmadali. Hindi porke nauna sila, ibig sabihin nun na pag-iwanan ka na. Ang importante, may progress ka. Walang susuko, hindi pwedeng sumuko. Minsan, maraming nagsasabi sa akin, magpahinga ka naman. Or sasabihin ng iba, ano, natutulog ka pa ba? Every time na gusto kong magpahinga, pumapasok kasi sa isip ko na hindi ko pa nararating yung gusto kong marating. Dahil ganun talaga kapag gusto nating maabot yung mga pangarap natin sa buhay. May mga kailangan talaga tayong i-sacrifice. May mga pangarap tayong dapat tuparin. May mga araw talaga na mahihirapan tayo. Pero every time na maiisip mo ng sumuko, kailangan mo lang talagang isipin kung bakit ka nga ba nagsimula. So, ayun lang yung mapapayo ko sa inyo mga mare para maabot nyo din yung mga pangarap nyo. At dito mga mare ay bumili pala kami ng tiles para sa flooring at saka sa wall ng CR namin. At ayan, nagpatulong kami sa mga trabahante namin na i-discarga yung mga tiles na binili namin. Yung tiles na binili pala namin dito mga mare ay para na sa 3 bahay. And by the way mga mare, kami talaga yung magpapa-fully finish nito kasi bare unit lang yung binili namin. Shoutout din pala sa kapatid kong itong napakagwapo na tumulong na din sa pagdiskarga ng mga tiles. Kami talaga ang namimili lahat ng mga materyales na kakailanganin sa pagpapa-fully finish ng bahay. Ang advantage pala mga mare, kapag bibili ka ng bare unit ay ikaw mismo ang pipili sa mga materyales na gagamitin mo. At makakapili ka talaga ng mga materyales na high quality. Para sa amin mga mare, mahalaga talaga na high quality yung mga materyales na gagamitin namin para dito sa 3 bahay na paupahan namin. Pero ang disadvantage lang mga mare, kapag bare unit yung binili mo ay medyo stressful lang talaga. Kasi hindi
na kami kumuha ng mga contractor, foreman at engineer sa pagpapa-fully finish. Yung asawa ko lang kasi yung nagpaplano ng mga design at siya yung nagmo-monitor sa pagpapagawa ng division sa mga rooms at saka mga cabinet. Sa mga oras na to mga mare ay naglibot-libot muna ako kung ano yung naging progress ng pinapagawa naming bahay. At dito pala sa labas ng bahay mga mare ay ipapasemento namin ito para naman maging laundry area o kaya ay parking area ng sasakyan ng mga magiging tenants namin dito. At dito pala mga mare ay naglalagay na sila ng pipeline para sa tubig ng aming tatlong bahay. Sa ngayon mga mare ay meron ng lababo dito pero hindi pa nalalagyan ng tiles. Sila na pala ang maglalagay ng tiles nito mga mare at pati na rin yung sink at faucet. Tapos dito naman sa CR ay wala pang tiles sa flooring ng CR namin at sila na pala yung maglalagay niyan mga mare. Yung sa wall tiles naman ay kami na yung magpo-provide niyan pero libre na daw yung pagpapalagay ng tiles sa wall. Sa ngayon hindi pa nila nalalagyan ng toilet bowl at lavatory at shower yung CR namin. At dito pala mga mare ay sinusukat ng asawa ko yung pintuan para makabili kami ng pintuan sa City Hardware bukas. And by the way mga mare, provided na pala nila yung pintuan dito sa tatlong bahay namin. Pero pinalaki namin yung mga pintuan at pinalitan namin yung mga pintuan na provided dahil naliliitan kami. Lahat po kasi ng pintuan namin sa aming dormitory at sa transient house ay pinalitan namin ng mas malaki. Mas maganda kasi talagang tingnan mga mare kung malaki ang pintuan. Alam nyo kasi mga mare, halos mga guests namin sa aming transient house ay mga foreigners. Kaya mas maigi talaga na malalaki yung mga pintuan para sure talagang makakapasok sila sa bahay. By the way mga mare, nasa tapat lang pala yung transient house at dormitory namin. Ito yung transient house namin mga mare at ito naman yung dormitory namin. Balak sana namin na sa tabi lang ng aming transient house at dormitory kami kukuha ng tatlong bahay paupahan. Kaso mga mare, hindi na available yung katabi na lote at bahay ng aming transient house at dormitory dahil meron na palang naunang nakapagbayad nun. Kaya eto na lang nasa tapat na lote yung binili namin para sa aming tatlong bahay paupahan. Pero okay lang yun mga mare, at least malapit lang naman at nasa tapat lang din kaya madali lang namin mamonitor lahat ng bahay paupahan namin. At ayan na mga mare, nalagyan na ng wall tiles yung CR namin. O diba magic? Pinakita ko lang pala sa inyo dito mga mare yung progress ng aming pinapagawang bahay. At hindi po ito nangyari ng isang araw lang, baka kasi maniwala kayo na magic yan. Tapos dito pala mga mare ay lalagyan pa namin ito ng division para sa 2 kwarto. Tapos yung 2 kwarto pala dito mga mare ay lalagyan na namin ng mga cabinet. At meron na ding double deck at orbit fan na ipoprovide namin sa mga tenants namin. So ayun lang muna ang update sa pinapagawa naming bahay paupahan mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa video ito. Sa susunod ulit. Bye!